Namaste! Kamusta kayo mga kaibigan? Welcome sa bagong episode ng Namaste on the Road. Lahat tayo kilala na ang El Nido at Coron. Pero 60 kilometers south of Puerto Princesa, may itinatagong ganda, ang Aborlan. Mula sa kultura ng mga tagbanwa at malalawak na sakahan hanggang sa mga raw beaches, ipapakita ko sa inyo ang ilang natatagong ganda ng Southern Palawan. May chapters tayo sa baba kung gusto niyo mag-jump sa specific spots. Pero mas sulit kung tatapusin niyo ang biyahe. Let's go! Ano nga bang meron sa Aborlan? Mangyari kong ikabit ang seatbelt. Mabuhay, Philippine Airlines welcomes you to Puerto Princesa. The time now is exactly 6:25 in the morning. Version there, Balinsa Sayo bird watching and farm tour. Namaste mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Aborlan, Palawan. Ito yung first municipality down south after Puerto Princesa. Mga 1 hour away. And nandito tayo sa may Rodriguez Integrated Farm. So 30 hectare ng farm sa iba-ibang cultural and agrarian na ma-experience dito. From the Tagbanwa encounters, tapos yung mga swiftlets, madami dito sa house na nasa likod ko. Tapos may mga cacao and other mga crops. Nahihiya. Uy! Galing ang Aborlan. Bakit mahihiya Palawan ng wild boar. Pero domesticated. baboy nanay niya? So ito yung old Palawan bus na bumabiyahe sa Palawan. So very vintage na siya. Hi. May mga ano din ako kay mix. Parang both parents. Kasi
So meron kaming coffee sipping activity doon sa may kubo. So, I mean, have you attended Situ Cup before? Sa Philippines or in the South? Not in the Philippines, but in Central America and Indonesia. Indonesia. Hello. Sumatra. You like Sumatra coffee? Medyo similar kasi siya sa coffee ng Sulu. So parang same lang. We have the S795 here, came from Indonesia. Ah. Yeah. Wow. It's a combination of Kent and Batangas. They have Liberica. Come on in. I'll give you a small orientation of our farm. We have 50 hectares of all Liberica and Robusta on the farm. To this side of the mountain and that side of the mountain on the other side. So we have 50. We harvest a lot. I don't know how many tons we harvest here, but I say a lot. Because in one tree you could harvest about 45 kilos of fruit. Beans like this. So taste the pulp. It's sweet. Yeah. Thank you. Parang siyang ano? Sarap. Parang cranberry. Ha? Oo nga. Baka yung shampurado dun sa ano doon. Yung ano, kakawa niya. Nandito tayo sa Marikit Port, ang Port of Aborlan. Kita rito ang Malanao Island at itong Quincentennial Marker. Noong 1521, sinubukan ni na Magellan na dumaong dito, pero pinalaya sila ng matatapang na taga-Aborlan. Hanggang ngayon existing pa siya kaya hindi na ganun pa ginagamit ng tao. Ito yung source ng water ng barangay. So Ganda. unahan niya, nandiyan yung barangay hall Napakairi. ng San Juan. Yung water catchment na diretso siya may kanal papunta dun sa sa ating palayan. So dinevelop namin. Medyo bumaba yung tubig kasi yung culvert doon na nag-hold para tumaas yung water. Nasira yung sira. Ngayon po, may budget na gagawa silang tulay na ito para kasama sa Actually, we are the oldest university po here in Taiwan po. Entire Palawan. Opo. Kailan nag-start We siya? started in 1910 po sa agriculture farm sa Port of Banesco. Si Moana at saka si Katara po. Bulan. Ayan po sir. Juana and Katara. Or na mga gusto mo magbangka. Reminds me of ano, Bangka sir. UP. Parang sa Sunken Lagoon, yung gitna. UP vibes po. Oo. UP no? Oo. Yung dito, medyo mababa. Pag doon po, lagpas ano po siya. Dibdib. Picture mo ako ito. Pero baka pang nahuhulog. Ganda. Sa body of water siya sa West Philippine University. Parawakan chicken. Alam mo bakit tumitingala yung chicken? Dahil niisip nila, umiinom sila pero hindi sila jumijingle.
Okay. Na-record ko yan, ha? Hindi po sir, kaya lang hindi kasing laki nung kanyang meat. Pero tender na siya. Yung century tree natin. Nasaan? Yan po yung isang na yun, yung tayo yung isa. Dita. Wow, ito. Ay, ang ganda. Ay, may dita ka Bosconia na. scolaris ang scientific name. Dita. Yan. So, sa likod ko is a centennial tree dito sa may Western Philippine University. 100 years old. Dita. Doon yung marker niya sa baba. Check ko kung kasama siya sa centennial trees ng DNNR. Mukhang hindi naman siya kasama. Hello! Hi! Meat lang yung meat. Ang ganda na itong campus na to. Feeling ko parang UP, Palawan version ng UP. Maaliwalas. So, pag ako estudyante, tapos dito ako nag-aaral, siguro lagi ako nandito sa area. So, nandito tayo sa munisipyo ng Aborlan. Sa Aborlan, kaya na rin nakuha yung pangalan na yan kasi may mga foreigner na pumunta dito. Tapos nakita nila madaming boar, yung wild pig sa kalupaan. So, pinagsama yung pareho, Aborland. So, punta tayo sa munisipyo. So, yan yung marker ng sinaunang paraan ng pagsulat. Ha? Kano po. Kano na yung may-ari? Binili po namin ng ano po namin. So here we go. We have 5 volunteers that gonna discuss or demonstrate the eco-bricks. And today we're going to discuss eco-bricks. What is an eco-brick, you may ask? An eco-brick is an eco-friendly piece of plastic that we use in plastic bottles to use for construction purposes, buildings. For example, we use them for the local daycare center provided by the construction team. They even painted them to make them more colorful. And it is just an eco-friendly way of building houses, and it's so much better. Sombrero Island. So, nandito kami sa last stop for the day here in Eastern Aborlan. And this is Bless's Cove. So nice yung beach niya. Sayang lang hindi pwede mag-swimming ngayon dahil naka-shoes. Namaste mga kaibigan. Second day here sa Aborlan. And kahapon nasa West Coast tayo. So ngayon, kahapon nasa East. So ngayon nasa West Coast na tayo. Hello! So ito ngayon yung itsura ng western side ng Aborlan. Maalon. Pero ang ganda ng sun.
Chan in action. Dito siya kompleto nyo yung Welcome to Green Mango Guest House. Oh wow. Apurawan po yung mismong barangay. Tangod Eco Park. May nagde-demo sa loob. Ayos po ang marketing ng Kulandan. Parang lahat sila gustong po. Nakikita na ba ni Kaninong anak yan? Bata pa lang matututo na mag-weave. Totoo po, malaking tulong ang social media sa amin. Sa marketing namin. Ito po ay itinatag ang Kulandan ng handicraft noong na lang yung sumuko. So, Existing member na. may natira po sa amin during that time is parang nasa 15 lang kami. Tulong naman po. Sa 7 years, I think may mga Kung nandito sila doon, bibili na yan. kasi mga ganyan yung pangalaman. Pero ito yung ano ng pandan variety. Meron po yung tinatanim lang. Silip ka. Silip ka. God bless us while appreciating, experiencing the beauty of nature. Pinadadaloy lang ni Lord para yung ating libag iaanod. Fresh talaga. Kaya nga po, enjoy the freshness of natural bathing. Oh. No chlorine. Not chlorinated. Amen. Kamuti po yan na magnolia. Parang ubi. Parang ube, no? Kamuti siya. So, hopya, ano? Yung bukid. Hopyang bukid. Hopyang bukid. Sarap. Wow. Science floating park. Hey, come on. Go, go, go! Palpak! So nagsiswing yung mga bata dito sa may puno. Gusto ko sana subukan pero baka mabali lang yung branch na sa may taas eh. Next time na lang, baka hindi maudlot pa yung kanilang kasiyahan. Pero ang saya dito sa may Zion Flowing Bat. Natulak na ako ng tubig.
Bahay ba to? Ano siya, resort na daw dati. Oh. Ang galing. Natulog daw niya si Nadine. Buti hindi pa naisip na din magstay dito. Western side na tayo ng Orland. Ito yung Catauan Beach. Dahil yung pangalan ng dating resort is Catau. Hello dogs. Sa daming aso. They're friendly. Salamat sa pagsama sa Aborlan. Napatunayan natin na ang ganda ng Palawan hindi lang nasa sikat na spots, nandito rin sa katahimikan ng Southern Palawan. Kung nagustuhan niyo ang trip na to, please like and subscribe. Malaking tulong ito sa channel para mas marami pa tayong ma-explore na hidden gems. Hanggang sa susunod na kalsada. Namaste!